Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Alleluia. Para sa tao, nagligtas na kordero nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumbay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay si Kristong pag-asa, papunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang buhay. Kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklob sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po ng Pasko ng muling pagkabuhay sa inyong lahat. Pakibati muna ang mga katabi ng Happy Easter. Sabi ng Salmon tugunan natin, araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pero ayaw nyo pa rin magalak. Ayaw nyo pa rin magdiwang. Trip nyo talaga ang maglungkot-lungkutan. Trip nyo talaga yung maging malungkot. Sa kung anong kadahilanan, kayo lang naman yan talaga, no? Pero nabuhay na si Kristo. Nabuhay siya dahil sa pagmamahal sa atin. Si Kristo na nagmahal, nasaktan,
at ikinamatay niya. Pero muli siyang nabuhay para magmahal ulit. Hindi natatapos, hindi napapagod, hindi nauubusan na magbigay ng pagmamahal. Sabihin niyo nga ulit, nabuhay na si Kristo. Nawa, sa halos lahat may makikita kayo sa social media, kanya-kanyang post na mga simbahan, ng kanilang mga ginawa tungkol sa pagsalubong. Ito ay tradisyon, matandang tradisyon na natin. Pilipino lang naman po yung mayroong ganitong gawain. At ito ay isang tradisyon na hindi naman bagamat wala sa Biblia, pero sa pagninilay ay maari nagtagpo si Maria at si Jesus. Kung si Jesus ay nabuhay, diba, parang kung isipin mo, sino ang una mong pupuntahan? Diba? Yung naghatid sa iyo sa libingan, ang iyong ina, at pag nabuhay ka, ang una mo rin pupuntahan, si Maria. So may kanya-kanya mga pakulo, may kanya-kanya mga programa, paano mas magiging mas masaya yung pagsalubong. Pero sana hindi lang tayo maiwan doon sa nagsalubong, kundi yung pinakamensahe na ibinibigay sa atin ng kanyang pagkabuhay ang mas pagtuunan natin nawa ng pansin. Kung titingnan nyo po, pinagninilayan ko, unang araw, Biyernes, namatay siya, inilibing. May isang araw na nanahimik. At sa ikatlong araw, nabuhay uli. Na, hindi ko alam kung pinag-iisipan nyo ba, Kaya nga yung Sabado, paghahandaan natin to, Yun kasi yung pinaka-araw ng solidad. Yeah. Kasi may isang araw na pagitan, hindi agad-agad, inilibing, maya-maya, nabuhay agad. Mayroong pagitan. Na parang ang panawagan, namnamin natin. Kung si Kristo nga, di ba? Sa tindi ng pinagdaanan ng Good Friday, di ba? Na mahinga muna. Na mahinga at pinaghandaan ng kanyang pagkabuhay. Marahil, ang bawat isa sa atin ay inanyayahan din na pagnilayan mo muna ng mabuti. Hindi yung aligaga tayo. Hindi yung sugod tayo ng sugod. Na hindi natin tuloy nauunawaan kapag hindi mo pinagnilayan, kapag hindi ka nanahimik sa mga nangyayari sa buhay mo, hindi mo ito mauunawaan. Sabi nga dito sa kwento sa Ebanghelyo natin, akala ni Maria, kinuha sa libingan ang Panginoon. Kasi yun yung ibinalita niya. Nung makita niyang bukas yung pinto, yung bato doon sa libingan, agad-agad tumakbo. Kinuha ang Panginoon. Hindi pa niya naintindihan. Wala namang kumuha. Kaya nga nung makita nila, may kumuha kaya na hindi aayusin yung kagamitan? Kasi nung makita ni Pedro at nung minamahal na alagad, nakatiklop, nakabalot, na magkahiwalay yung ibinalot sa katawan ni Jesus. Nasubukan niyo na bang manakawan? Na inayos pa yung inyong kagamitan? O hindi kinuha, hindi ninakaw, kundi nabuhay si Kristo. Pero katulad ng mga alagad dito, hindi pa nila lubusang naintindihan. Kaya nga meron tayong tinatawag na 8 araw, yung oktaba o octave, yung mga susunod na araw, 8 araw na nanamnamin pa natin yung kanyang pagkabuhay. Sabihin nyo nga ulit, nabuhay na si Kristo. Hindi mo man maintindihan, di man natin maintindihan ng lubusan. Paano nangyari yon? Sige lang, basta't nabuhay si Kristo. At ang panawagan, mabuhay din tayo. Paano tayo mabubuhay kung hindi tayo mamamatay? Paano tayo mabubuhay? Paano tayo makakalabas ng kabaong o ng libingan kung hindi tayo ililibing? So, ang panawagan sa atin,
Baka meron tayong, kung sabi ko nga kanina, no, kay Jesus, nagkaroon lang ng isang araw na pagitan. Di ba, no? Kasi, kung imagine niyo po yung pinanood natin mga caption, nung nag-7 last words tayo, di ba, grabe yung sugat eh. Grabe yung tinamo niya eh. Duguan. Pero magkaiba tayo ng oras. Iba ang oras ng Diyos sa oras natin. Yung 1,000 araw natin, 1 minuto lang para sa Diyos. Magkaiba tayo ng time zone. Pero ngayon, baka lang po, no? Baka lang. Nasa Biyernes Santo ka. At yung Biyernes Santo, wala ka pa sa dulo. Hindi ka pa namamatay. Ano yung Biyernes Santo? Ayan, nandun ka sa ninanamnam mo lagi, no? Yung ang sakit ng ginawa sa'yo. Ouch! Yun talaga yung pinagtutuunan mo. Ang sakit ng ginawa sa akin ng tatay ko, ng nanay ko, ng kapatid ko, ng kaibigan ko. Ang sakit ng ginawa nila sa akin. Andun lang, naiwan lang tayo doon. Yung sino yung nanghampas, sino yung nagpahirap, sino yung nang-scam, sino yung nang-bas, sino nag-comment ng pangit, sino, andun lang, ninanamnam mo lang iyon. Ayaw mo pang ilibing. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, patayin mo na. Yung galit, ano ba? Hanggang kailan mo nanamnamin yan, di ba? Ikaw na yung nagpaparusa sa sarili mo. Ayaw mong alisin. Ayaw mong kalimutan. Ayaw mong humiwala. Ayaw mong umalis doon sa paghahagupit. Si Kristo, hinayaan niya. Malagutan ng hininga, hinayaan din ng Panginoon, ilibing. Pero hindi ibig sabihin natalo siya kasi hindi nga po yung kamatayan ay hindi yan ang wakas. Ang kamatayan, hindi yan simbolo na nabigo ka. Nanalo sila. Nasan mo? Sige nga, balikan mo nga ulit, di ba? Pag na-realize mo at naunawaan mo, di ba tinatawanan mo na lang yung mga hirap na pinagdaanan ninyo? Di ba yung hirap na, paano ba kayo nabuhay noon? Di ba? Yung wala kayong makain. Kung wala kayong halos madamit, di ba? Yung napapalitan lang kayo ng damit, naghihingi pa kayo ng pagkain sa kapitbahay o kaya kamag-anak ninyo, tapos lalaitin pa kayo, di ba? O, pero pag binabalikan mo, tingnan mo ngayon, di ba? Ang arte-arte nyo na nga, may ulam na, gahanap pa kayo ng iba. O. Dati kasya kayo, di ba? Naalala, pagbabalikan lang natin, di ba? No? Kasi dati akala natin, aping-api tayo, kawawang-kawawa tayo, di ba? Yung sa isang kwarto, ilan kayo? 5, 10 kayo, dikit-dikit, di ba? Ngayon, ang aarte nyo, gusto nyo tagi-isang kwarto? Kasi, I want privacy. Pero di ba, doon kayo naging close. Oh. Yung sa isang kumot, nagsishare kayo, naging close kayo. Kaya lang, naiwan nga tayo, ang hirap namin, mahirap lang kami noon, kawawa kami, kaya, naku, hindi yan. O kaya ngayon, may bahay ka na nga, malungkot ka pa rin. Kasi yun lang yung naalala mo. Sabihin niyo ulit sa katabi ninyo, ilibing mo na yan. Walang mangyayari sa sama ng loob, walang mangyayari sa isisisi mo sa iba yung nangyari at yung mahirap na naranasan o nararanasan mo ngayon. Kailangan natin maranasan yun para pag nabuhay tayo, ay talagang buhay na buhay tayo. Kasi gusto ng Diyos na mabuhay naman talaga tayo. Kasi kung mananatili ka sa lungkot, kung mananatili ka dyan sa buhay mo na walang sigla, pwede palit na lang kayo ni Kristo. Ikaw na lang doon. Total, ayaw mo naman eh. Pero nasa sa iyo po, no? Sana isa sa mga napakaraming mensahe po ng Pasko ng Pagkabuhay,
Nawa po ay mapagnilayan mo at mas maunawaan mo ang panawagan sa atin ni Kristo na mamatay at muling mabuhay kasama niya. Amen.